Panginoon mo minamahal. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Sa dakilang pagkataon magalumos sa amin sa umagang ito na kami po ay sinamahan mo. Bisa kaninang gabi hanggang ngayon sa umagang ito sa pag-overnight prayer para sa pagpupuri sa iyong malapay na. So dalangin yung propeta, mga pastor, langisan mo bang lingkod mo, wala may mawala pa wala ka. Papalayan mo kami, alisin mo kakaapoy, pagod, kantok, sa miligitnaan, anoint the humble servant, live with love and message to the but the Lord, anoint me without you. I cannot do anything without you, my God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Amen. Sabi nga, God is good all the time. All the time, God is good. Kabila ng mga baha, ulan, dito pa rin tayo. Amen. Kaya, first of all, I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, majesty, our loving God, our dear Savior. And I give the full honor and respect to our dearly beloved and noble evangelist for this Almeida and prophet of our loving God. And we always remember and treasure the blessed memories and teaching of beloved stand pastor Lina Kumal Almeida and all beloved children and the whole Almeida family. And I also greet my beloved family, my co-preachers, workers, to all of you, my dearest brothers and sisters, and all my beloved webcast viewer who are watching right now throughout the globe. Salamat sa Panginoon. Ang lahat po ay pumalakpak. Amen. At sumigaw ng malakas na praise the Lord. Alam niyo, ang paglingkod sa Diyos maminamahal ay wala pong makapigil. Amen. Sabi naman ng pastor, kanyon, bagyo, gera, ulan, baha, lahat. Super typhoon pa daw. Basta may panambahan, samba tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Everybody service the Lord. Tulad kanina, may kapatiran nag-text sa akin. Diretso pang text niya. Sabi niya, hindi wala walang praise the Lord, walang good evening, walang beloved OP, wala. Sabi niya, baha diri. Di simba. Daig lang diri. Bukin siya man sunan. Di ako na lang gitubag. Sabi ko, baha man dire. Naglimas man kami dire. Pero wala na. Nagsugod ng joyful, bablingan na dire. Walay makababag sa ato sa pagsimba sa Dios. Di, miya nagtawag. Sabi niya, beloved Upi, good evening. Oy, salamat. Good evening din. Ko, hindi ko makasimba kay tagatuhod ang tubig. Oh, wala yan. Mahubas man ang unya. Ya, wala may masakyan ako diri kang last trip. Di ba bagtas ka? Wala may makapigil sa ato. May problema. Nalayo mo niya ang balay, kalaanan. Di ko wala may malayo sa langit. May problema ang buot kalauna diri ka bagtasanay basta makasimba ka lang. Yabyo. Beloved Upi, may diferensya ba diyang ako isa katiil? Mao ba? Ay, sorry na lang, sige. Magpuri ka lang diya. Palakpakan po natin ating malapal. Ito kay sunan din na medyo may diferensya yung tiil yung nagsabi. Kaya sabi ko, okay na lang. Magbabling-babling ka lang diya sa may baha para papalain ka ng Panginoon. Amen? Dito po yung ating buhay pastoral, para ito na yung pinaka-lifestyle namin eh. Pag mag-ulan, Lord ko, salamat. Salamat sa ulan, Lord. Salamat sa malakas na ulan, hindi maghinto. Hindi na ako naglangin na, Lord, pahintuin mo ulan, pahinain mo, hindi na eh. Dahil expected ko na, pag sulod ng tubig, magbahayan hinto ng ulan. Tama yun. Pag sulod sa tubig, huminto na rin ang ulan. Pero naglimas na kami. Kaya hindi na mapigilan eh. Lord, salamat. Kulindot din ni magsigitag limas. Kay maka-exercise man.
Grabe exercise. Nanakit ko dito lahat, pati hawak eh. Left and right eh. Isipin tag isang oras nga masay diya. Talaga. Naka-exercise kami lahat ng mga worker. Natanggal yung mga riyuma, yung mga kapoy, pagod, wala. Pero yung mga bagoon, tulog na tulog lang. Mga mahina. Why exercise baga ng di makapatulo ng pawis. Kaya kailangan magpapatulo ka ng pawis talaga. Amen. Mag-exercise ka para hindi ka maging baguin. Bagay ng baguon gani silunggo, baguon. Kanang magsilang katulog. Maaga pa, tulog na. Tanghali, tulog na. Paghapon, tulog. Tulog na tulog. Ang tawag yan, baguon. Parang siwan tamad ba? Gusto kumain ng bayabas, hindi makatayo. Hindi makapitas kay gabi talaga yung hintayin niya pa mahulog sa pungango eh. Pag ganyan tayo, wala mangyari. Amen. Kailangan tumayo ka, humakbang ka, purihin mo ang Diyos, paluguran ng Panginoon. Abutin mo yung puso ng ating Panginoon sa magitan ng pagsagawa ng kanyang gawain upang ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen. You have to won and touch the heart of God. Abutin mo, daigin mo yung puso ng ating Panginoon. Pag hindi mo maabot ang puso ng Diyos, if you cannot won and touch the heart of God, the Lord will never bless you. Pero kung maabot mo yung puso ng Diyos, madaig mo yung puso ng Panginoon, terribly, makiliti ang Diyos, tuwang-tuwa sa iyo at ikaw ay, ano lang hilingin mo, anong manhigiin mo, ibigay niya. Bakit? Nakiliti mo siya eh. Napatuwa mo ang ating Panginoon. Napagalak mo ang ating Panginoon. So papatuwa natin Diyos, maabot natin yung puso ng Panginoon sa magitan ng awitan po natin siya. Sumigaw tayo ng buses na may pagtatagumpay. Purihin natin siya, palakpakan natin siya, sayawan natin siya. Humiyaw tayo, sumigaw tayo to shout with the voice of triumph. Yan po natin mapaluguran, maabot natin ang puso ng ating Panginoon. Pag masungkit mo yung puso ng Diyos, grabe, lahat na kahilingan mo, ipagkaloob sa iyo. Amen ba? Bakit? Matutuwa ang Diyos sa iyo eh. So sa simpleng bagay, nagsakripisyo ka para sa gawain ng Diyos, matutuwa ang Panginoon. Amen? Amen? Isabi ng Biblia, after you have done my will, I will answer your prayer. Pagkatapos na gawa mo ang kalooban ng Diyos, sabi ng Panginoon, I will answer your prayer and I will bless you. After. Kailangan gawin mo pang kalooban ng Diyos eh. So after you have done the will of God, God will answer your prayer and you shall receive the promise. What is the promise? Sabi ng Panginoon, what is the promise? Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Prosper, magmaswagong ka. And be in health even as thy soul prospereth. Tatlo po ang pangako ng Diyos, maging prosperous ka, maging masagana ka, upang ikaw ipagpapalain ng ating Panginoon. So completely, mahina ka, ginawa mo kalooban ng Diyos, maging malakas ka. Then in health, in soul, maging tuwang-tuwa ka, galak na galak ka. Then you became prosperous, financially at materially, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Palapakan po natin Diyos. Mga minamahal, diri po ang ating pag-aralan sa umagang ito ay may tungod sa the three enemies of Christian. Tatlo ang kaaway ng Kristiyano. Makinig kayo. Amen? There are three enemies of a Christian. May tatlong kaaway ang mga Kristiyano. Kailangan ma-aware tayo at malaman natin ito. Ano bang kaaway natin? Sino bang kaaway natin? Saan ba yung kaaway natin? Amen? Sabi ng kasabihan, your enemy is within you. And your enemy is around you. And your enemy is in front of you. Amen. Tatlo po yun. Sa harapan mo, sa paligid mo, at sa loob mo, ang kaaway mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody praise the Lord. Pero ang number one na kaaway ng Kristiyano, tandaan nyo, walang iba, si Satanas. Our number one enemy is Satan.
Kaya you must aware about it, the works of Satan, mga strategy niya, yung mga ginagawa niya, kailangan malaman po natin, mga minamahal. Wala tayong pinakakalaban dito, yung kaaway. Amen ba? Amen. Pakibasa, Ephesians chapter 6 verse 12. Anong nakasulat doon? Kaya hindi lang. Ephesians chapter 6 verse 12, then 2 Corinthians chapter 11 verse 3, then italon nyo Lukso sa 14 and 15. Ilista nyo po mga Bible reader, pa tayo magtagal. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga taga-Episo, Kapitulo 6, versikulo 12. Kaya ang atong pakigdumog, dili batok sa mga binuhat nga unod, ug dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalo niining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Ito po ang ating number 1 nga kaaway. Amen ba? Amen. Sabi na, we wrestle not flesh and blood, but against principalities, power, and dominions, and power of darkness, and wickedness of this earth. Tanan nga kadautan, kagamhanan, dito sa kalibutan, sa palibot, iyan pong ating kaaway. Amen? Hindi daw tayo may pag-away, batok sa unod, in the flesh and blood. Dahil hindi natin makitang kalaban natin, espiritu siya, so wala siyang flesh, wala siyang dugo. Siya po espiritu, but against principalities, against powers, against the ruler of darkness of this world, yung kapangyarihan sa libutan, against spiritual wickedness in high places. Espirituhanon nga mga kadautan sa pinakamataas ng mga lugar in high places. Ito po yung pinakakaaway natin. So tandaan po natin, marami. Ha? Against principalities, against power, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness. 4 po nga espiritu ang ating kalaban. Nagapalibot-libot sa atin yan. Amen ba? Pag di mo niya mabantayan, papasok yan sa isipan mo, papasok sa mata mo, papasok sa tainga mo, papasok sa puso mo, lahat, papasukan niya ang lahat nga parte na yung katawan na hindi po yan ready sa pure spiritual use sa ating mga Panginoon. So kailangan ang ating katawan maging busy ito sa pagsagawa ng espiritual na bagay para sa Diyos. Upang walang instrument in our heart, in our body, nga sudlan ng kaaway. Amen ba? Dahil kakapit siya, papasukan ka sa isipan, papasukan ka sa puso, papasukan ka sa imong paningin, papasukan ka sa imong nadinig, papasukan sa imong buong katawan, in your whole body, mga minal, kaya hindi ka na makakilos, mga minal, ginagapos ka na ng kaaway. 4 po yun, again, principles of power. Lahat, dominion, ruler of darkness, and wickedness of this earth. Tandaan po yan. Pag hindi ka naganahan sumamba, ginagapos ka na ng kaaway. Hindi ka naganahan magpuri, ginagapos ka na ng kaaway. Hindi ka naganahan magsigaw, nagprestaluloya, ginagapos ka na ng kaaway. Hindi ka naganahan magpalakpak, ginagapos ka na ng kaaway. Pagurin ka niya, pahinain yung katawan mo. Amen ba? Kailangan maging masigla ka. Paglabanan mo yan. Ramdam ka ng parang may kumakapit sa katawan mo. Parang may nagdidisturbo sa isipan ko, sa puso ko, sa paningin ko. Demonyo po yan. Kaya rebuke mo yan, paglabanan mo yan. Mga milal, hindi ka po mabihag ng kaaway. Hindi ka po niya mapahina. Hindi ka pwede talunin ng Kristiyano, kundi ikaw ay makapangyarihan ng Kristiyano. Because we are more than conqueror in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but of the Spirit. Hindi ibang lalaban po tayo. Powerful tayo. Amen ba? Hindi tayo talunin ni Satanas. Kung lumalakad ka sa espiritual, kung lumalakad ka sa laman, pinabibigyan mo paragi yung naramdaman ng laban mo, mga minimal, yan ang gusto ni Satanas. Patulogin ka, pahinain ka, disturbuin isipan mo, sabutang sanlibutan, para hindi ka na makapag-concentrate sa Panginoon. Hindi na maka-online, maka-align yung isipan mo sa ating Panginoon. Dito ka na sa mga bagay-bagay sa libutan, agawin niya ang imong pansin, agawin niya yung paningin, agawin niya ang puso mo, agawin niya lahat, yung emotional feeling and mind, ang lahat, mga midal. Yun po,
hinakapitan ka na ng kaaway. Kaya dito po ang pagpangalagad sa Diyos, kailangan ipaglaban mo. You have to fight a good fight of faith. Amen ba? Paglaban, bugno sa mayong paglaban sa spiritual, sabi ng Apostol Pablo. Huwag mo pabayaan yan, matalo ka ni Satanas. Because we have an armor of God. Sabi niya, isuklob natin ang buong hinganiban ng Diyos. You put in the whole armor of God. Righteousness, holiness, prayer and fasting. Amen? Amen. Din ang iyong ang paa palaging ready. Every day, maging busy ka sa pangaral ng Ebanghelyo. Your faith will be shed always in the preparation of the gospel of peace. Kung mangaral ka ng Ebanghelyo, mag-share ka sa mga tao, mga milan, maging busy yung paa mo sa pag-house to house, sa pag-preach sa hospital, sa mga bilangguan, everywhere, sa pagpaloob sa mga kaigsunan. Yan po ang pinakahinganiban mo. One armor yan. Righteousness, magamatarong ka. Holiness, then pagpupuri, prayer, and fasting. Amen. Everybody say praise the Lord. You have to put on the whole armor of God. Put on the whole armor yan. Parang sundalo ka ba, pupunta ka ng gira, kailangan na equip ka lahat, puno ka na dala, kumplito. Yung bag mo, kumplito niyan. May ilagay na ng tubig, kumplito, may flashlight, may tear gas, may puno ka ng bala, nagang-equip ka ng bala, nakabandulir, lahat, kumplito ka na. Ay, bakit pupunta ka sa gira? Hindi ka pwede punta sa gira, alang-alang yung bala mo, alang-alang yung dala mo. Kailangan mas to equip with all nga mga paraphernalias gamitin mo para sa laban. Kaya hindi mo malaman kung makabalik ka na, kung mamatay ka, mabuhay ka ba. So wala ka nang babalikan. You have to ready to face. Paglaban ka. Hindi ka na pwede magpaalam pa dito sa babilya mo para balikan mo. Sabi, the gold soldier, mga minamal, ay handa po mamatay para sa pagtawag sa kanya, sa tumawag sa kanya bilang sundalo. Amen? Hindi na pwede na, magpahinga muna ako dito. Sandali, punta muna ako. Hindi na po, mga minal. Pag tunog ng pagrebele, kumplito na butas mo ka na, kumplito na rifle mo, kumplito ka na. Bakit diretso na ka sa gira? Para hindi ka maisahan ng kaaway. Everybody say praise the Lord. Hindi ka masalisihan ng kaaway. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman, not in our flesh. At dugo, hindi po, kundi balaban sa mga punuan. Pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan. Di mo? Una, kundi laban sa pamunuan, principalities. Pangalawa, laban sa mga kapangyarihan, all powers of darkness. Tatlo, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan. Who is that? Satan. Pang-apat, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kahitasan. Mga kampo ni Satanas. Everybody say praise the Lord. Paano, saan ka makakuha ng laban diyan? Kung wala kang kapangyarihan galing sa Diyos. So yung laban natin, you have to put on the whole armor of God. Ano yon? Pakibasa to diretso, beloved Brother Ferry, yung ibasa mo kanina. Verse 13, yun po pababa hanggang 18, yet that is the whole armor of God. Buong bugos ng hinigiban, kung sa Bisaya pa, ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpak. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga taga-Episo, Kapitulo 6, versikulo 13. 13. Tuod niini, dadaan ninyo ang tibuok nga hinagiban sa Dios. Yun. Aron- Ang tibok hinganiban sa Diyos. Aron makasukol kamo inigabot na sa adlaw sa kalisdanan. Amen. Ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. Amen. 14. Busa pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran. Ug sa masuluban kamo sa kutumaya nga mao ang pagkamatarong. Amen. 15. Ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. 16. Ug dugang sa tanan dad-an ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo. Yun. Bait. Nga pinaagi niini arang kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab nga udyong sa dautan. Palakpakan natin Diyos. Amen. Kadayon. Patuloy pa. 17.
Ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan, ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. 18. Pagampo kamo sa tanang panahon pinaagi sa espiritu sa tanang pagampo. Amen. Yan ang pinaka-armas. O pagpangamuyo alang sa maong kalabuton, kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga overnight. kamapaduyunon. Ug mga muyo kamo alang sa tanang mga balaan. Palakpakan po natin Diyos, mami naman. That is the whole armor of God. Kita mo, manalangin ka palagi, walang hinto. Amen ba? Amen? Walang hinto yung panalangin, yung pagpupuri. Hindi nagpuri ka lang ng 1 oras. Matulog ka ng 5 oras. Pagbalik mo, wala na. Kaya talo ka na sa Satanas. Ang pagpupuri, ang prayer, tuloy-tuloy po yan. Continuous yan. Habang may oras pa. Halimbawa, nagpuri ka ng 5 hours, tapusin mo yung 5 hours. Nagpuri ka ng 7 hours, tapusin mo yung 5 hours, 7 hours. 10 hours, tapusin mo yan. Dahil sabi ng Biblia eh. Amen ba? Samba ka, tapusin yung panambahan. Dahil yung sabi ng Biblia, yun ang pinaka-the best mong armor, hinganiban, para makalaban ka batok kay Satanas. Kaya sabi ng kasabihan, a prayerless Christian is a powerless Christian. Pag maliit lang yung prayer mo, prayerless Christian is a powerless Christian. Pag maliit lang yung puri mo, yung pag-prayer mo, ikaw ay wala kang kapangyarihan. Powerless ka. Maliit lang yung kapangyarihan mo. Everybody supports the law? So ano sabi sa 6:18? Praying always, always. Manalangin palagi. With all prayer, buong panalangin. And supplication, pag sumamo sa Diyos. In the Spirit. Sa Spirito. Yung pagpupuri, panalangin na nadadama mo yung presensya ng Diyos, tumutulo ang luha mo. Maramdaman mo yung prayer mo nakarating sa langit because you feel the presence of God. Hindi yung dalangin ka lang na parang ganun pa rin sa ating reliyon, himaya ka pa rin na puro kasing grasya. Hindi po yun. Prayer, panalangin, supplication in the Spirit. And watching thereunto with all perseverance. Buong pagsisikap, perseverance. Buong paningkamot. Magpuga ka, magagulo ka, dut-dut ka sa ating Panginoon. With all perseverance and supplication for all sins. Ipanalangin mo lahat ng mga kapatiran upang sila po'y proteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Maraming Kristiyano hindi nakaintindi niyan. Akala puri-puri lang. Akala prayer-prayer. Hindi po yan. Kaya kailangan Biblia maintindihan mo. Praying always. Praying always. So before you go downstairs to your house, magpuri ka muna at panalangin. Before you go to sleep, manalangin ka muna. Wherever you go, before you go, wherever you go, manalangin ka muna. You have to acknowledge first God before you go. And so that the Lord will direct your path. Your path. I-acknowledge mo muna, ang prayer kasi, pag sumamo, pagpupuri, gina-acknowledge mo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. You acknowledge your God, the power of your God, the beauty of holiness of your God, His righteousness, lahat, pinupuri mo siya. Dahil kinikilala mo siya na sa Diyos ka buhay, pinaglingkuran mo at makapangyarihan. Pag siya po in-acknowledge mo, siya po gagabay sa iyo. He shall direct thy path. Wherever you go, wherever you are, ang Diyos proteksyonan ka. Bakit? Una mo na siyang kinilala at pinupurit, pinasalamatan, hinawalhati, you acknowledging the power and the virtue and the goodness of God. Kaya hindi ka mabihag ng kaaway, hindi ka madala ng kaaway, bisa kahit katawan mo. Kahit pagod na pagod ka, pag nagpupuri ka ng puso, mawala yung pagod mo. Bakit? Yung physical mo, malabanan ng spiritual. Kaya ang buhay ng Kristiyano, hindi po tayo nabuhay sa laman, nabuhay po tayo sa spiritual. That's why
You have to sin in supplication in the Spirit. Buong pangamuyo, panalangin sa Espiritu. Praying always. Amen. Di mo mag-amen. Tulad ngayon, nagtuturo tayo ng prayer, ng Bible study. Tulog ka dyan. Mamaya, baka matumba ka dyan sa bangko. Naglaway ka na. Mamaya, biglang may bitindi mo pa aksi mo. Bago para ba nagbaha, naganabang sawa pang magikan sa baha. Amen. Basit tulog ka diya, tukbon ng imong tulo diya. Amen. So man yung pag-rebuke na tulog ka, mingon ang imong rebuke, sige, putla na lang. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ganon, para hindi ka mapaak, makagat ni Satanas. Kailangan panalagi kang manalangin. Always praying. Praying always with all prayer. Hindi basta-basta po yun. And supplication, pagsusumamo in the Spirit, sa Espiritu. And watching thereunto with all perseverance. Magbantay ka ng buong pagsumikap. And supplication for all the saints. Ipanalangin mo yun at magkapatiran, makanakan, lahat anak ng Diyos, ating beloved parents in the Lord. Yun po, for all supplication, for all saints. Hindi lamang yung sarili mong ginapanalangin mo palagi, you're selfish. Manalangin ka sa buong mga santo, buong mga Kristiyano sa buong bansang Pilipinas at sa buong daigdig na sakop ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. First of all, your beloved pastor, the beloved children, the whole Almeida family, and then yung mga preachers, mga down, preachers, workers in the ministry, lahat mga kapatiran, ipanangin mo. Sabi niya, supplication for all the saints. Then also you have to pray your country, you have to pray for all the leaders, lahat maging payapa, maligay, maligtas sila. Yun ang pray natin. Last na po ang iyong sarili, ang iyong pamilya, dahil because ikaw na nalangin yan. So you have to pray first others, people, ikaw last na ang sarili mo ipanalangin. May mga Kristiyano kasi, ang pray nila, 1 minute lang. Bakit? Ang ginapanalangin nila, yung sarili lang. Hindi nga lang, tapos na prayer nila. Bakit? Yung panalangin niya, sarili lang. Lord, papalain mo ko, Lord, sa araw na to. Amen. Tahimik na siya. Bakit? Yung pinapanalangin niya, sarili niya lang. Kaya kung manalangin ka ng lahat ng tao sa buong iglesia, napakarami, matagal ka matapos. Bakit? Marami kang banggitin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung ano yung palalangin mo sarili mo lang, tapos yung uyab mo, yung aso mo, yung baboy mo, yung kambing mo, yun lang palangin, dali lang matapos. Yung negosyo mo, yung iring mo, tapos na. Pati yung mga ipis, pinapalangin mo sa bahay mo, mga madaga, magtanggal, madali ka lang matapos. Amen. Ilagay mo ang sarili mo sa huli, unahin mo yung iba. Dahil bilang Kristiyano, kasi may kasabihan, as Christian, you must to forget yourself and you must to live for other. Kalimtan mo yung sarili mo, mabuhay ka para sa ibang tao. Wala, may nagpalakpak. Parang nadaanan man ka mo ng baha. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen? You have to put on the whole armor. Ang pinakagrabing whole armor, itong prayer. Then, panampalataya, faith. Then, yung layuan mo yung katotohanan, yung truth. Then, yung righteousness and holiness. And your faith always share in the preparation of the gospel of peace. Araw-araw ka mangaral, mag-share ng Ebanghelyo. Huwag ka palagi tulog sa bahay mo, babad ka sa TV, babad ka sa cellphone, puli-puli mo lang. Pag magsawa ka sa cellphone, TV naman. Magsawa ka sa TV, cellphone naman. Amen. Wala ka nagawang prayer, hindi ka makasabi sa kapitbahay mo na, oy, punta ka naman sa church namin, imbitado kita para dumalo ka pang bago ka. Hindi. Matitisod tuloy ang kapitbahay nyo sa inyo. Bakit? Hindi mo sila sinisira ng Ebanghelyo. Tinatago mong Ebanghelyo. Okay lang naman kung mag-Facebook ka, mag-share ka sa Ebanghelyo. By means of social media, nag-share ka sa mga ibang lugar na pinapakilala mo ang Panginoon, our church.
ini-introduce. Okay yun. Amen. Wag mo lang gayahin si Christopher. Kaya mag-cellphone yan, nanganam uyab. Amen. May nag-like lang sa kanya. Nag-like ako. Nagagusto sa i-message ka agad niya. Kamusta ka, sister? Taga saan ka ba? Pila anak ni mo? May bana ka na, mama. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi po soul winning yan. Amen. Ang soul winning, sinisiran mo sila para maligtas. Ay yung ligtas na, hindi mo na isiran. Ano sinisir mo? Yung puso mo. Amen. Amen. Hindi po yan ibanghilyo. Puso yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero okay lang naman kung kalooban. Kaya hindi kalooban, maubos yung load. Brad, lodisa ko, Brad, kaya wala na ko internet. Patay. Ubos ang imong kwarta. Amen. 200 lang sweldo mo, kung ano may kapulo lang imong ginhatag, way pahalad. Kuhaan pa nimo ng load dito, di ka nakakaon, magutom ka na muna gabing nang niwangan nimo. Apit, kulang ka na sa kain, kulang ka pa sa tulog, ang isipan mo dito na lang sa kanya. So masisira yung ating isipan, gawa ang gyapo na ng kaaway. Ginagapos sa tanas yung isipan mo, puso mo, paningin mo, lahat katawan mo ginagapos niya. Dapat huwag ka magpagapos sa Satanas. Amen. Yung kalayaan natin, gamitin natin, hallelujah, sa pagbuburi sa Panginoon. I-concentrate mo sa Diyos ang paglingkod mo. Amen. You have to wait patiently. Anong plano ng Diyos sa buhay mo? Hintayin mo lang ang kalooban ng Diyos. Manalangin ka lang dyan, Lord, kung kalooban mo, bigyan ako ng partner sa buhay, siyang lalapit sa harapan ko at sabihin, I love you. Hindi ikaw sige pangita ng imong forever. Pag-pray mo, Lord, kung talagang kalooban mo, bigyan ko ng partner, siyang haharap sa akin at sabihin niya, I love you. I want to marry you. Ngayon na, siya pang gagastos sa iyo lahat. Wala kang problema. Yan po ang perfect will of God. Kung ikaw sige ka, pangita, mahurot imong kwarta, magutom ka na, mangluya ka na, di ka kakaon, ikaw pa maghatag load siya. Nako, scam yan. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang gawa ng kaaway, gamitin ang social media. Amen. Amen. Social media, maganda yan. Paggamitin mo sa mabuti. Pero gamitin mo sa walang pulos, gamitin ng kaaway ng social media. Makasira sa isipan ng tao. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. That is the work of Satan. Number 1 nating kaaway, si Satanas. Pangalawa, nga kaaway, the world, itong sanlibutan. Kaya sabi ng Biblia, we are in this world, but we are of this world. Nandito tayo sa sanlibutan ito nakatira, ngunit hindi po tayo taga sanlibutan. Tandaan nyo yan, mga Kristiyano. We are living in this world, lahat ng bagay, but we are of this world. Huwag tayo magpa-impluensya sa mga gawa ng sanlibutan. Everybody say, praise the Lord. Huwag tayo magpadala sa gawa ng sanlibutan. Buti pa si Tatay Digong. Binanatan yung reliyon. Iyagaw sila. Amen? My God is not your God. Amen. My God and your God is stupid. So, galit na galit sila. Sabi pa ng isa ka pastor, magaling din. Dapat daw si Presidente Duterte, huwag siya
Hingi ng suri sa mga leader of religion. Hingi siya ng suri direct sa langit dahil nagsalita siya ng laban sa Diyos. Ito mo, pastor, hindi makaintindi. Sabi ni Gong, your God is stupid. Ibig sabihin, ang kanilang Diyos. Ano ba yung kanilang Diyos? Diyos. Amen? Amen. Siya, pastor, di makaintindi. Ay, batikusin pa ng membro. Pahiya. Oh. Binatikos ng kanyang membro na babae. Napahiya tuloy siya. Yung membro niya pang nga babae ang magaling, nakaunawa sa Biblia, siya nga pastor, hindi nakaunawa. Ginapakita lang ng Diyos kung sinong totoong tao ng lingkod ng Diyos. Amen! Nagkod pa siya ng Sikaraya chapter 22, gibasa ng membro, ang Sikaraya pala hanggang chapter 14 lang. Napahiya lalo. Nagkod pa siya ng Proverbs chapter ganito, agbasa, ibang nakalagay. Mga minamahal. Ginapakita lamang sa Diyos kung sinong totoong propita at alagad ng Diyos. Ang ating mga pastor, simple lang, pero totoong lingkod ng Diyos. Ang bawat salita niya, totoo, nakasulat sa Biblia. At nangyari sa ating buhay at ang himala nangyari sa ating buhay. Hindi po hukos-pokos, puro istorya, puro istorya de un amor o kutso-kutsiro, kundi ang tanan lumalabas sa Biblia ay mabasa mo sa Biblia at kailanman wali nagkamali. Matagal na ako rito, within 34 years. Pinapakinggan ko preaching malapaso, wala siyang binanggit na mali. Bakit? Pag ikaw ay totoong nilangisan ng Diyos, totoo, you are anointed by God, you are a prophet, hindi ka magkamali. Bakit? Yung nagsasalita sa iyong bibig ay ang ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Magamitin ka ng Diyos, siya maglagay ng salita sa bibig mo, hindi ka magkakamali. Pero yung mga pastor lang, propeta lang, salita na salita, wala pa sa bersikulo. Mali pa. Lalo pa isang pastor sa Davao, siya ay anointed son of God. Oh, isa pa yan. Matindi. Kaya mga minamahal, lahat sila nagsasarili ng ilang sarili na kung kilala, man of God daw sila. Ang ilan daw membro, tag 5 million na nagtakbo presidente, mag-ilan lang yung kanyang buto. Mga minamahal, yan ang delikado. Kaya sabi ng membro niyang babae, huwad nga pastor. Alam huwad nga pastor? Impostor. Bakit? Mali yung sinasabi. Pinagpala tayo sa Jesus mo kusay. Dahil bakit? Lahat na tinuro ng ating beloved pastor, ginanap natin sinunod, lahat po tayo nagtatamasa ng pagpapala. Bakit? Nakita natin yung tama at ginawa, example sa buhay nila, sakripisyo, hilabihan, kaya hanggang ngayon pinagpala po tayo sa iglesyang ito. The miracles, goodness, blessing, following us. Sumusunod sa atin. Bakit? Totoo silang lingkod ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamahal. Tandaan po natin mga kapatiran, mga anak-anak ng Diyos. Ang kalaban natin isa, sanlibutan ito, this word. James chapter 4 verse 4, tandaan po natin itong bersikulo. Bagibasa, Brad. James chapter 4 verse 4. And 1 John chapter 2 verse 17. Hallelujah, praise the Lord. Santiago Kapitulo 4, versikulo 4. Hallelujah, praise the Lord. Mga maloibon, wala ba kamo masayod nga ang pagkikilay uban sa kalibutan maoy pagkikaway batok sa Dios. Busa bisan kinsa nga buot may gala sa kalibutan, maghimo sa iyang kagulingon nga kaway sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Tandaan niyo po, nadungog yung salita ng Diyos. Sa Bisaya pa, mga maluibon. Sa English naman, ye adulterers and adulteresses. Know ye not that the friendship of this world is enmity with God? Whosoever therefore will a friend of the world is the enemy of God. Kamong mga paghihilawas, kayong mga nangangalunya,
Hindi baga ninyo nalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikig-away sa Diyos. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan sa kanyang sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Hindi mo pwede mahalin ay pag-abigan sa sanlibutan. Kristiyano tayo, ang kaibigan mo, Kristiyano lang din. Amen. Amen. Hindi ka pwede magipagkaibigan, depende sa kaibigan. Ipaliwanag natin. Pwede ka magipagkaibigan sa sanlibutang ito, ngunit huwag mong gawin ang ginagawa nila. Di mo uyunan ang mga ginagawa nila. Kaya sa Biblia, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind to do what is good and acceptable things of God, to God. Holy, acceptable to God. Huwag tayo makiuyon. Do not conform. Okay kayo maging kasi siyempre mga ka-office mate mo, ka-schoolmate mo, mga classmate mo, lahat yan, kaibigan mo sila sa sanlibutan. Pero ang sinasabi ng Biblia, may limitasyon. Friend lang. Huwag yung tawag na friend forever. Dahil yung ating friend forever ang Diyos lang. Sabi ng awit, and your friend na friend forever, and the Lord of Him. Amen? Kung may pagkaibigan man ka, yung kaibigan mo ay ang Diyos lang. You're the one, friend to friend forever. Siya ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag sumobra ng pag-ibigan mo sa libutan, sabi ng Biblia, naging kaaway ka ng Diyos. Kaya mahirap bitaw yung mga nag-asawa, nagminyo, na sila ka-Kristiyano, ang ilang asawang lalaki ba hindi Kristiyano, napakahirap. Kaya pinagbabawal ng Diyos yan eh. Sa Israelites people pa, ang Israelites people hindi pwede makipag-asawa doon sa mga hintin, Gentiles. Kristiyano kita, ganun din. Kaya gisabi sa Biblia, ang tawag yan, nangangalunya ka. Spiritual fornication. Spiritual adultery. Kaya pag amiga ka, amigo dito, more than that, close ka sa libutan, ang tawag sa Biblia, nangangalunya ka. Nananapaw. Spiritual adultery, spiritual fornication yan. Uncleanness. Kaya sabi niya, naging kaaway ka ng Diyos. Kayong mga nangangalunya, hindi ba ganin nalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Yan pong kalaban ng sanlibutan. Kaya dahil tayo dito may limitasyon. That's why the Bible says, we are in this world but we are off this world. May tayong off limit. May limitasyon tayo. Para hindi ka magkakasala. Amen. Amen. Everybody praise the Lord. Yung kapitbahay mo, kumari mo, mahilig magsugal, ipag-aibigan ka ron. Maging kaaway ka ng Diyos. Kaibigan mo ay maraming asawa, maraming bana, maging kaaway ka ng Diyos. Amen. Palikira, imong kaibigan, nako, kaaway ka ng Diyos. Piliin mo yung kaibigan mo na meron silang takot sa Diyos at naniwala sa ating mahal na Panginoon. Pero dito po, mayroon ding itawag na option dito. May mga Kristiyano, kaibigan ko mo, ito rin. Bawal din sa Kristiyano na sobra kayong close ka magkaibigan. Bawal din yon. Yung tawag na over-closeness, over-familiarity. Papasok din yung kaaway dyan. Dapat, Kristiyano kayo kapwa, huwag kayo maging sobrang closeness, maging sobrang over-familiarity. Kung Kristiyano ka mo, isang kwarto lang ka mo, palagi ka mo sama-sama, bisan asa, wala na ka mong sikrito. Dayag ka mo parehas. Bawal din po yun. Ang kaaway tuso. Binabawal gani, babae, katabi sa kama, bawal yon. Lalaki, bawal din katabi sa pagtulog.
Kristiyano, hindi po pwede yan. Kasi papasok yung kaaway yan. Amen. Amen. Dahil tao ka lang, may kahinaan ka, may kulihon ka, udyukan ka ng kaaway, makalimutan mo, Kristiyano pala kayo. Because of your overcloseness and familiarity, wala na kayong gap. Wala na mawalang inyong respetuhan sa bawat isa dahil masyado na kayong close. Sa sobrang close nyo, nagbubunutan na kayo ng inyong mga balahibo sa ilong. So, papasok yung kaaway dyan. Wala na kayong privacy. Dapat ang Kristiyano mayroon siyang privacy. Amen. Yung imo-imo lang. Hindi pwede hilabtan niyo yung imo. Amen. Hindi ko mo close na kayo, kaibigan na kayo. Ang imo iya, ang iya imo. Hindi po pwede yan. Yan ang pinagbabawal ng Diyos at patakaran sa iglesia. Everybody serves the Lord. Amen. Hindi makapunta sa CR mangihi kung hindi kauban sila. Delikado po yun. Hindi kakain kung hindi sila kauban. Hindi maligo pag hindi sila kauban. Bawal po yun. Over-familiarity na kamo. Ang itong na over-familiarity, nagang pamilya na kayo masyado. Wala na kayong sikretong natatago. Diyan po papasok ang kaaway. Gamitin yung inyong weaknesses. Kaya ang sabi niya, mahulog kayo sa ginatawag na spiritual fornication. Kaya sinabi ito, nangangalunya na. Papasok diyan yung uncleanness. Naging kaaway kamo ng Diyos. Nasabtan nyo ba? Mag-ingat. Dahil yung kaaway natin, unang kaaway, Satanas, Espiritu, muudyok sa atin. This word, sanlibutan. Kaya dapat ang Kristiyano, mayroon po tayong limitasyon, off limit. Huwag pasubrahe, ayaw palabihi. Kaya bisan sa pagkaon, pag sobra ng pagkain mo, susuka ka na. Amen? Amen. Pag sobra na, out the limit, kasalanan na po yun. Sobra kain, kasalanan sa Biblia, gluttonous man. Gluttonous ba? Gluttony na. Sobrang kain, busog na kain pagkain. Sa Biblia, a gluttonous man. May sa Biblia, may may limitasyon. Balakpakan natin po ating binakamahal-mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya tinuturo natin para malaman, makabantay kayo sa iyong sarili. Isa yan. Dahil sobra ng iyong closeness, sobra ng kaibigan, pag siya manglamig ka rin. Pag hindi siya magsamba, hindi ka rin magsamba. Pag ayaw niya mag-choir, ayaw mo rin mag-choir. Yun ang delikado. Dahil bakit? Isang tuhog na lang kayo. Yan ang may kasultian nga, the same feathers flocks together. Parehas na ka mo balahibo, nagkaintindihan na kayo. You're flocking together. Mag-ingat po tayo. Hindi natin pwede isandig sa ating kapwa, more than that, ang ating kaligtasan. Kanya-kanya po tayo striving sa ating spiritual life. Kung nalamig siya, i-comfort mo siya, pangaralan mo siya. Hindi pwede, samahan mo siya. Amen? Hindi mo siya damayan sa iyang panlalamig. Hindi pwede damayan mo siyang salanan. Hindi po pwede yan. Sa spiritual, tayo magdamayan. Hindi po damayan mo sa kanyang kahinaan, damayan mo siyang kasalanan. Dahil sobra na kayong kaibigan, close na kayo masyado, yan po, papasok ang kaaway. Pinagbabawal ganin ng church, yung preacher masyado malapit sa kapatiran, di marami nangyari. Dahil gusto niya, yung preacher ng close niya, amigo niya, palagi mag-preach. Pagtapos na pagbaba ng preacher, bibigyan ng pera, bibigyan ng perfume, bibigyan ng shampoo, bibigyan ng toothpaste, bibigyan ng deodorant. Close naman. Amen. Kaya pag nawala yung preacher na paborito niya, hindi na siya samba. Wala siyang ganahan na preacher. Bakit? Yun lang ang ganahan niya. Over-familiarity. Over-close ng kaibigan nila. Kaya bawal po yun. Kaya ako stricto ako. Bakit din-stricto ko sarili ko? Para madisiplina kong sarili ko.
Dahil ayaw kong magpabilib sa mga kapatiran, ayaw kong magpabait-bait sa kapatiran, dahil ayaw kong ganon. Dahil mahirap na. Baka mawala ako, mawala din sila. Gusto-gusto, ayaw ko ng ganon. Gusto ko, lahat pantay. Kaya mas gusto ko mag-press galit ang kapatiran sa akin. Kaya kung puran nga kapatiran, paborito ka, nagustuhan ka, delikado po yun. Pag ilipat yung preacher sa Davao, susunod sa Davao. Pag ilipat sa ibang, susunod dito. Kaya ngayon, siya lang ang pinaka-paborito niya. Pag mag-preach dito, ang preach niya paborito. Ay, hindi ako samba. Tulog-tulog lang, kaya hindi niya paborito. Pero pag paborito niya, Amen, praise the Lord. Pagbaba, may kwarta, yatag, may perfume, minsan na lang. Toothpaste, tanan. Tanan nga, maamoy niya sa preacher, tagaan niya. Pag amoy niya bad breath, tagaan niya toothpaste. Maamoy niya kilikili, tagaan niya deodorant. Amen! Palakpak. Kita niya, way kutsara, palitan niya kutsara, tinidor. Way plato, palitan niya plato. Itong preacher naman, parang tanggap. Siyempre, ay salamat, pagpapala. Hindi niya alam, may pagpapala na makasira. Everybody say, praise the Lord. Kaya maging wise ka. Hindi lahat na pagpapala binibigyan siyo nakakabuti. Mayroong pagpapala na baka nakasira. Baka nilalagyan ka lang. Hindi mo alam. Pinapaunan ka lang pa ng kaaway. Be wise as serpent and be harmless as a dove. Maging marunong tayo ng ahas at maging malumo tayo katulad ng kalampati. Palakpakan po natin ang ating madapay na. Everybody say, praise the Lord. Pangatlo, kasi alas 4 na eh. Ourselves. Pangatlong kaaway ng Kristiyano ang ating sarili. Tandaan po yon. Number 1 kaaway, Satan. Number 2, the Word. Number 3, ourselves. Ang ating sarili. Kailangan malaman natin itong ating sarili. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So you have to examine yourself always. Sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, kaya hindi pag-ibasa. The Bible says, examine yourself whether you are in faith or not, or else you'll be reprobate. Pag-ibasa, brad. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Palakpak. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Libro sa 2 Corinthians, Kapitulo 13, versikulo 5. 5. Susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta kung kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo. Sulay ang inyong kaugalingon, wala ba ninyo masinati nga si Hesukristo ana sa sulod ninyo? Gawas sinoon kung kamo nasuta pinagi sa pagsulay nga kamo nagapakyas di ay. Palakpakan po natin, Diyos maminamahal. So, una-una, you have to examine yourself. Palagi nating bantayan, titingnan ang ating sarili. Examine yourself whether you be in faith and prove your own self, know ye not your own self, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa panampalataya pa ba, subukin nyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili? Tamo? Baka maya, hindi mo na maintindihan yung sarili mo. Amen? Na si Kristo ay nasa inyo, basi wala na ang Panginoon sa puso natin. Maliban nga kung kayo'y itinakwil na. Pag wala ng Panginoon nagpuyo sa puso natin, tayo po'y mga tinakwil na. Amen. You are now reprobate. What is reprobate? Yung nga, tinakwil ka na eh. You cannot discern what is good or bad. Dahil pag nawala na ang Panginoon sa puso mo, hindi na nananahan ang Panginoon sa puso mo, sabi dito, parang tinakwil ka na ng Diyos. Gibaliwala ka na ng Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, always examine yourself. Siyasatin palagi natin ating sarili.
kung kayo'y nasa panampalataya ba, you're always walking in faith or not. You're walking spiritually or carnality. Subukin yung sarili. Testingan nyo, tingnan mo ang sarili mo. You have to prove yourself. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili? Kaya kung nating subukan di sarili, malalaman natin yung sarili natin. Makikilala natin yung ating sarili kung dito ba yung Panginoon nakatira sa puso natin. Anito, wala na. Na si Kristo ay nasa inyo. Tandaan po natin yan. Baka wala na yung Panginoon sa ating puso. Maliban nga kung kayo'y mga tinakwil na. Kung tinakwil ka na ng Diyos, wala talagang Diyos sa puso mo. Pero kung hindi ka pa tinakwil ng Diyos, at wala na ang Panginoon nagapuyo sa puso mo, wala ni Holy Spirit, yan pong delikado. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya titingnan palagi natin. Siya sa atin palagi natin. Examine palagi sa sarili natin. Titingnan natin palagi. Kung ano bang tayo natin? Ano bang lakad natin sa Diyos? Ano ba? Nagalumalakad ba ako spiritual? O karnal na ba ako? Ano ba? Mainit pa ba ako? Makamalamig na ako? Ginagampanan ko ba tungkulin ko bilang choir member? O basi wala na? Palaboy-laboy lang ako? Pabisit-abisit lang ako? Titingnan mo sarili mo. Ginagawa ko pa sarili ko ba? Tama pa ba ng ginagawa ko? Nasa linyada pa ba ako ng Panginoon? Basi wala na. O baka wala na yung Holy Spirit sa puso mo, napakalayo ng Holy Spirit sa puso mo, titingnan mo yan. Pag wala ng Holy Spirit sa puso mo, tinakwil ka na ng Diyos. Sabi ng Biblia, reprobate ka na. Pag reprobate ka na, para ka ng si Cain. Si Cain ba? Dahil pinatay niya ang Igsoon, kapatid nga si Abel, biglang nawala ang Hudyos sa kanya. Nang nawala ang Panginoon sa kanya, panay na saglakad-galakad. Hindi malaman kung saan pupunta. Walang direksyon, walang control, walang discerning, wala nang peace of mind, wala nang Diyos. Bakit? Yan ang reprobate na tao. You cannot discern what is good or bad. Hindi malaman kung saan punta, hindi malaman ang decision mo, hindi malaman sa kailagay ang sarili mo. Pag dito ka sa loob ng simbahan, hindi malaman kung saan ka upo. Upo ka dyan, lilipat ka naman sa likod. Upo ka to, lilipat ka naman to. Hindi mapalagay ang sarili mo. Bakit po? Wala ka ng peace of mind and joy and gladness. Wala ng Holy Spirit sa puso. Yan ang sabi ng Biblia nga, eksaminon mo palagi ang sarili mo. Kung dyan ka pa ba lumalakad sa panampalataya, ang Diyos pa ay nasa puso mo pa. O baka wala na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pag wala ng Diyos sa atin, mga minal, sinalikway na tayo ng Diyos. Delikado. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya titingnan natin yung ating sarili palagi, mga minamahal. Huwag tayo magkumpiyansa. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi dito sa Roma 8, 5-8. Pakibasa lang, kindly. Tundan nyo ha, sundan nyo. Romans chapter 8, verses 5 up to 8. Anong sinasabi dito? Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 5 hantod sa versikulo 8. Kaya ang mga nagakinabuhi uyon sa unod, kaya ang mga nagkinabuhi uyon sa unod, mga makihilawas nun. Amen. Sa ilang mga panghuna-huna. Apan ang mga nagakinabuhi uyon sa Espiritu, nagapanghuna-huna sa mga butang sa Espiritu. 6. Ang panghuna-huna alang sa unod, musangpot sa kamatayon. Apan ang panghuna-huna alang sa Espiritu, musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Amen. 7. Kaya ang kaaway sa Dios ang panghuna-huna nga alang sa unod. Kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Ug sa pagkatinuo dili kini makahimo sa pagpailalom niini. 8. Ug ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Palakpakan po natin Diyos. Everybody service the Lord. Tamo? Delikado po yon. Bakit sabi ni Pablo, examine yourself always whether you are in faith. Subukin natin, you have to prove yourself. Kung hindi ito ba yung Panginoon sa puso natin, baka wala na. Baka tayo i-reprobate na. Sa Biblia For they that are after the flesh do mind the things of the flesh.
Ang mga nag-iisip sa laman, mga milal, gumagawa ang isip nila ay puro sa laman. Kung sila po ay after the Spirit, ay sila po ay gumagawa ng mga bagay spiritual. Amen ba? Pag spiritual isip mo, puro spiritual ginagawa mo. Magpakainit ako, magpagamit ako, magpuri ako, sumunod ako, magpakabalaan ako, gampanan ko tungkulin ko. Yan po spiritual. Amen? Pero pag salaman ka na, do mind the things in the flesh, lahat na bagay ginagawa mo, nasa laman na. Enjoyment of the flesh in this world, wala na. Kaya yung pagpagamit mo, balang wala na. Parang sira ng plaka. Wala na sa ayos. Ang problema dyan, baka nawala ng Holy Spirit sa iyo. I-probate ka na, sabi sa Tagalog, sinalikway ka na. Itinakwil ka na. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay sa laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. For carnality minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ang taong lumala sa laman, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Delikado, mamatay ka. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Yun po. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi na pa sasaklaw sa kautosan ng Diyos. Hindi pa pasakop sa kautosan ng Diyos. Hindi nga maari. So then the that are in the flesh cannot please God. Ang nasa laman ay hindi magpalugod sa Diyos. Ang nasa laman, nag-iisip ng laman, ay hindi sila makapalulugod sa Diyos, hindi makapahimuot. Kaya tandaan natin sarili natin. Sumasamba tayo dito, pero yung ginagawa natin na sa laman, isip natin puro laman. Puro your flesh, your lust of the flesh, your lust of the eyes, your pride of life. Kaya delikado po. For they that in the flesh do mind the things of the flesh, but they are after the Spirit, the things of Spirit. Kung ang imo niisip puro Espiritu, ay maging spiritual ka. Ayaw mo mag-absent sa gawain dahil gusto mong paggamit. Amen? Mas mahalaga sa iyo ang buhay espiritual. Dahil bakit? Gusto mo magkaroon ng buhay at kapayapaan. Amen? Kahit nag-aaral ka, sinisikap mong dumalo sa gawain. Amen? Ano bang importante sa iyo? Yung pag-aaral mo, yung kaligtasan mo sa langit. Okay. Pag-aral ka, kailangan mo yan. Education, kailangan mo yan sa buhay mo. Para someday, meron kang future. Magpagtrabaho ka, to earn a living, to support your family, okay yan. Magbuti. Pero kung dahil sa eskwela mo lang, mapabayaan mo ng buhay mo espiritual, mahulog kang reprobate. Puro ka na eskwela, puro eskwela, puro eskwela, puro eskwela, yung ginagampanan mo, yung pagsamba mo, wala na. Yung pagpagamit, wala na. Mahulog kang sa carnality. Laman. Mahimo kang kaaway ng Diyos. Dapat maging wise kang Kristiyano. Gaano ka man kabisi sa imong negosyo, gaano ka man kabisi sa imong trabaho, gaano ka man kabisi sa eskwelahan, but ang obligasyon mo spiritual, gampanan mo. May obligasyon ko dito sa sambahan, ginagamit ka pag-awit, Miyerkules, sikapin mo makaabot ka simbahan. Dali mo uniforme mo as a single squire o finance squire para magamit ka. Hindi yung puro ka ng eskwela. Pagdating ng araw, pag-graduate ka, bakit hindi ka rin katrabaho? Wala, useless lang din. Mawala ka pa sa Diyos. Maging wise.
Kaya sabi, to be carnality minded is death. Ang nasa laman, kamatayan, ngunit spiritually minded, naisip ay spiritual, buhay at kapayapaan. Life and peace. Ano piliin mo? Life and peace o kamatayan? Death. Nakatapos ka na sa mong eskwela, namatay ka naman. Oh, paano yan? Marami dito walang niskwelahan, pero may buhay sila at payapa. Binigyan naman ng magandang trabaho. Amen? Amen. Maraming may tinapos, profesional, walang trabaho. Amen. Pero yung mga walang tinapos, magandang trabaho. Bakit? Inuuna nila ang may-ari ng buhay. Sabi ng Biblia seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Kaya, unahin mo ang spiritual para buhay at kapayapaan. Hindi ka kamatayan dahil delikado. Kami, pinili namin yung buhay kaya naging payapa kami. Gibaliwala namin ang aming profession, aming eskwelahan, tinawin manggagawa, okay lang. Buhay at kapayapaan. Di man kami pinabayaan ng Diyos. Amen? Pag magbaha, limas-limas, payapa at maligaya pa rin kami. May makaon, wala, malipayon gyapon kami. Bakit? Permanenteng buhay. Kahit busog na busog ka palagi, maraking ang pira, mawalang buhay, sayang lang din. Pero bisan simple lang yung buhay mo, simple lang kalagayan mo. Basta palagi ang buhay na sa'yo, payapang payapa ka. You sleep like a baby. Amen? Ang bata iiyak lang yan pag mabasa at gugutomin. Pero pag busog, sarap ng tulog yan. Pag hindi mabasa sa sarap ng tulog yan. Ibig sabihin, payapang payapa. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, tandaan po natin. Matindi tong kaaway natin. Number 1, Satan, terribly. Pangalawa, kalibutan, sanlibutan. Pangatlo, yung sarili natin. Kailangan masupil natin ang ating sarili. Amen? Huwag mo palagi titingnan yung sarili mo. Then maging karnal ka. O palagi titingnan yung sanlibot, ang gandang sanlibutan. Your future ambition. Delikado po yun. Amen. Mahulog ka sa kamay ni Satanas. It is a fearful thing to fall into the hands of a living God. Makalilis nga bagay, mahulog ka sa kamay ni Satanas at kamay ng Diyos. Saluin ka ng kaaway. Unaha ang Diyos spiritually upang walang darating kamatayan sa buhay mo. Ang matanggap mo, buhay at payapa. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sakripisyo ang paglilingkod sa Diyos. Tinawag ka maging manggagawa, ayusin mo. Tinawag ka maging preacher, ayusin mo. Tinawag ka maging instrumentalist, ayusin mo. Ipagamit mo ng spiritual. Tinawag ka maging choir member, ayusin mo. Single choir, youth choir, pioneer choir, adult choir, lahat. Gampanan mo spiritual na bagay upang buhay at kapayapaan na matanggap mo, walang darating na kamatayan. Ganun lang. Tinawag ka mo maging ordinary member sa church, gampanan mong tungkilin nyo. Maglingkod kayo ng Diyos. Maglingkod ng lubusan. Isipin mo palagi spiritual na bagay upang walang kamatayan darating sa buhay natin. Puro payapa at buhay na walang gan. Awitan natin, Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Dalago ng Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sikapin nyo habang tayo maawit, madaman ang presensya ng Diyos. Huwag natin paintulutan, talunin tayo ng kaaway. Huwag ka magpatalo sa iyong sarili. Huwag ka magpatalo sa sanlibutan ito. Lalo sa kaaway natin, ang diablo. Kailangan nating power, kailangan nating Holy Spirit. Kailangan mapuspos ka palagi ng balang espiritu upang may kapangyarihan ka.
May power ka, laban kay Satanas. May kapangyarihan ka, laban sa bihag ni Satanas sa sanlibutan. May kalaban ka sa iyong sarili. Hindi ka maging kaaway ng Diyos. Hallelujah. Jesus. My peace I give unto you. It's a peace that the Lord cannot give. Receive the peace of God. It's a peace that the world cannot understand. Bayo kamot, singgit hallelujah. Puga puso. To lead my peace I give unto you. Hallelujah. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. Because there is no peace in this world. Jesus. It's a peace that the world cannot understand. Oh, peace to the oh, peace to give my peace. Hallelujah. I give, hallelujah, unto you. It's a peace that the world cannot understand. Peace to give. Peace to give. My peace I give unto you. It's a peace, hallelujah, that the world cannot understand. Peace to live, oh, peace to give. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot understand. My peace I give unto you. The peace that the Lord cannot give, my peace I give unto you. Life and peace the Lord gave it to us. Receive that peace in your heart from the Lord. Upang tayo maging payapa, maging spiritual tayo. Hindi po tayo maging karnal na sa laman. Upang hindi tayo daranas ng kamatayan, kundi mapaluguran natin ang Diyos. Magkaroon tayo ng buhay at kapayapaan. Kapayapaan ang mumula sa Diyos. Hallelujah! Salamat, Lord, sa mga salita mo. Nga aming mabantayan dahil may tatlo kaming klaseng kaaway na matitinik.
Ang kaaway namin, ang number one nga kaaway, Satanas. Yung sanlibutan ito, hindi kami mabihag. At yung aming mismong sarili. Kaya eksaminon ta palagi ito sarili, mga minamahal. Kung diyan pa ba tayo lumalakad sa pananampalataya? At tayo ba ay lumalakad pa sa espiritual? At ang Panginoon ba, presensya na sa puso pa ba natin? Bakit baka wala na? Sikapin natin madamang presensya. Mapuspos ka. Hallelujah! Jesus. Gawin mo lubusan ang spiritual na bagay. Ilagay mo sa isip mo ang spiritual na bagay. Kaya ang tao nag-iisip ng spiritual, ang lahat ng bagay ginagawa spiritual. Itaas yung kamay, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, O Manal, Panginoon, patawarin mo kami. Nadalangin yung propeta, mga pastor, Panginoon, saan banda kami nagkulang ng kasala? Usahay, hindi namin mabantayan, mas examine namin sarili. Napakalayo mo na pala sa amin. Hindi na pala kami lumalakad uyon sa iyong espiritu. Nabibihag na kami namin sarili laman. Lord, patawarin mo kami. Ibalik ang aming paggawa ng spiritual sa iyo. Upang hindi kamatayan namin madanggap, kundi buhay at kapayapaan. Mapaluguran ka namin, Lord, sa aming ginagawa. Tulungan mo kami, Panginoon. Ikaw lamang aming kapangyarihan na magsupil ng aming sarili. Magpaglaban kami sa limutan at batok sa kaaway. Hold us tightly, Lord, with the Spirit always to dwell in our heart, Lord. Upang we need power from you, my God, palangin kami tanan. Sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Ipatong kamay sa ulo mo. Ang isa nakataas, ilihas natin. Yes, ibabang kapangyarihan mo sa militaan ngayon, mga Panginoon, papalayan mo kami lahat sa oras na to. Dalangin yung propeta, mga pastor, I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and disease, cast out, cast out, cast out, cast out from thy children, and the might of Jesus, be healed, that of promise, bless the children right now, my God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, receive healing, promise will be known, in Jesus' name, hallelujah. Everybody, praise the Lord. Lahat tayo ay tumayo, mga minamahal, tayo pa ay tumalon, lumukso ng 3 beses, sabi natin. Sigaw, hello pa sa Lord, hello pa sa Lord, hello pa sa Lord. Amen. Mga minamahal, huwag mag-absent. Sunday, ugma, mga minamahal, ating gawan lulubos.